Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Welcome back po sa ating channel. Welcome na rin po kung bago ka pa lang po sa ating channel. Matagal-tagal din po akong di nakapag-upload dahil nasira po ang ating action camera. Ngayon lang po nagawa. Kaya tuloy-tuloy na po ang paggawa ng ating vlog. Kaya siguraduhin nakasubscribe po kayo. Gumagawa po ako ng mga vlogs and reviews ng mga foreclosed properties. At kung ikaw po ay naghahanap din ng foreclosed properties ng Pag-ibig around Cabuyao, Laguna, baka magustuhan mo itong pupuntahan natin. Nandito po tayo ngayon sa loob ng St. Joseph Village 7 at may sisilipin po tayong Pag-ibig foreclosed unit na located sa Phase 5. Halika at silipin natin yung property. Napakaganda po ng location ng property. Walking distance lang po ito from the entrance gate. Tapos may kalakihan din po yung sukat ng lote. Marami-rami na rin po ang tumingin dito, sabi po ng nakausap ko. Kumpletuhin mo na ang iyong requirements para makasali ka sa bidding. Ito na po yung property. Ito po ay located sa Block 1 Lot 30 ng Phase 5. Ito po ay double attached unit na merong 87 square meter na lot area at 38 square meter naman na floor area. Ito pong property ay nasa tranche number 297, item number 52. Hindi po ito okupado ayon sa master list ni Pag-ibig. Itong property ay nasa first public bidding. Ibig mong sabihin, bagong labas po lahat ng mga property na nandito at hindi po ito napagpilian. Gaya po ng nasabi ko kanina, nasa likod lang po ito ng main road at pwede po itong lakarin from the entrance gate. Maayos pa yung itsura ng bahay sa labas. Maayos pa rin naman yung bubong at lulod nito. Pero may basag na po yung salamin ng ibang bintana. May tiles na rin po ito sa loob. Hindi raw po ito natirahan ever since, sabi po nung nakausap ko. Yung mga ganitong bahay ay pwede mong palagyan ng isang kwarto. Pwede siguro hanggang 2, pero tingin ko masyado na po itong masikip. Meron din po itong ekstrang lote sa gilid at pwede mong i-extend yung bahay mo para medyo lumaki kahit paano. Hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong maikot yung bahay dahil masukal po ito. Marami pong damo sa harap at sa likod ng bahay. Malawak din po yung harap at gilid ng bahay. Pwede mong gawing parking yung extra lote sa gilid. Ang bid offer date na ito is from October 9 hanggang 13. Kaya meron ka pang hanggang this week para mag-ocular visit. Baka magustuhan mo din ito. Ang lowest bid offer amount nito ay 1,352,300 pesos. Nagtingin-tingin din po pala ako sa Facebook Marketplace para malaman magkano bentahan ng property dito at ang nakita ko is nasa 1.5 million pataas na. Kaya kung makukuha mo ito ng below 1.5 million lang, tingin ko ay good deal na rin. Paalala po na wala pong ahente si Pag-ibig. Pwede mo kayo makakita ng mga properties online na binibenta ng mga ahente. Maaaring legit po yung property. Yung mga ahente po magbibid para sa inyo. Gagamitin po nila ang iyong requirements para magbid. Pero double o triple na po ang idadagdag nila sa property para siguradong sila pong manalo sa bidding. Pero kayo rin po mahihirapan dun sa huli. Magiging malaki din po kasi yung loan at monthly nyo kay Pag-ibig. Kaya ingat-ingat na lang din po sa lahat. Mas okay pa rin na kayo mismo sumali sa bidding. Disclaimer na rin po na hindi po ako ahente ni Pag-ibig or connected sa kahit anong real estate company. Ako po ay naghahanap din ng foreclosed property na pwedeng i-bid. And through this vlog, naisishare ko yung experiences ko sa paghahanap ng foreclosed sa bahay. Kung may property request po kayo, i-comment nyo lang po sa comment section. Try po natin yung puntahan sa mga susunod nating property visit. Bago po tayo magtapos, ikwento ko na rin ano ba yung nagustuhan at hindi ko nagustuhan sa property. Unahin natin yung nagustuhan ko. Number 1, perfect po ito sa starting family. Bungalow siya, pero malaki-laki po yung sukat ng lote. May mga nakita ko mga bahay dito at pinalagyan nila ng second floor yung bahay nila para magkaroon ng additional na kwarto at spaces. Number 2, malaki po yung sukat ng lote. Yung ibang bahay dito sa St. Joseph Village 7 na napuntahan ko ay nasa 36 square meter lang. Kaya goods na ito para sa akin. Number 3, hindi po okupado yung property. Dahil doon, wala kang magiging problema sa magpapalis na dati nakatira dito. Number 4, May malapit na hospital po sa area. Actually, pwede mo nga po itong lakarin.
Gusto ko yung mga subdivision na may malapit na ospital para kung sakali may emergency, hindi ka maiipit sa traffic, makapunta lang sa ospital. Lipat naman tayo sa bagay na hindi ko nagustuhan. Number 1, hindi raw maganda yung service provider nila ng tubig. Minsan daw ay okay naman, pero minsan ay may amoy at may kulay din. Hindi pa raw sila nakadirect kay Laguna Water. Ang source of water pa rin nila is yung tangke ng developer, kaya siguro ganun. Number 2, may portion po ng kalsada pamunta sa property na lubak-lubak at may ongoing renovation. Kaya mag-expect po kayo na medyo matatraffic kayo kung pumunta po kayo sa property. Number 3, doon po sa barangay Marinigay binabaha. Alam ko kapag malakas talaga yung ulan o kapag may bagyo ay inaabot sila dito. Kaya ingat-ingat na lang din po sa lahat. May napansin ka ba na pwedeng idagdag? Ano ang nagustuhan at di mo nagustuhan sa property? I-comment mo naman. Pakilike na rin po ng ating video kung nagustuhan niyo po yung ating presentation. Para po sa mga bago pa lang po sa ating channel, kapag po sinabing foreclose ang property, ito po yung mga property na nakaloan kay Pag-ibig o kay bangko, pero babawiin po nila yon kung sakaling di na po ito kayang bayaran na dating may-ari at ibibenta po ulit sa iba. Pero bago po ito ma-foreclose, makakatanggap po ng notice o letter yung may-ari at bibigyan sila ng 1 year para ma-redeem yung property. Kaya ang advice ko kung sakaling kukuha kayo ng bahay na naka-financing, siguraduhin nga kayanin niyo po yung monthly amortization kahit magkaroon kayo ng emergency. Sayang din po kasi yung ibinayad nyo kung mapo-foreclose lang din po yung property. So ayun, kung ganitong mga content ang hinahanap mo, pakiclick na lang yung subscribe button dyan para updated ka sa mga next na uploads natin. See you sa next vlogs! Salamat!